Ramdam na ang epekto ng panalasa ng bagyo sa presyo ng mga produkto gaya na lamang ng saging. Samantala, nananatili naman ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lalawigang nasalanta ng bagyo. May report si Lay Alves. Hindi lang tahanan ang nawala sa mga kababayan natin sa Mindanao na sinalanta ng Bagyong Pablo, kundi pati ang kanilang kabuhayan. Ekta-ektaryang pananim ang sinira ng bagyo sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte at Compostela Valley. Saging ang isa sa mga pangunahing produkto sa mga lalawigang ito. Ayon sa Philippine Banana Growers and Exporters Association, mahigit 14,000 ektaryang sagingan ang nasira. Nasa 8 bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Hindi na raw maisasalba ang mga saging na hindi na naani bago ang bagyo. Hindi mo masasabing fit for consumption because yung puno mismo ang practically na uprooted sa plantation Kung hindi man uprooted, natumba or binahapa, we don't know. Lalo na kung ilang oras na yung na-soak sa tubig baha, we don't know what kind of germs na pumasok or naandun sa saging na yun. So, if at all possible, I suggest na huwag nilang kunin yung mga saging na yun o kainin yun. Kakailanganin daw ng banana farmers ang suporta ng pamahalaan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang sagingan. Maaari raw abuti ng halos 1 taon ang rehabilitasyon. Yung mga maliit, mahirapan itong makabangon if they will not be assisted by the government. Kasi karamihan sa kanila may utang na sa bangko and other lending sources. Nagkapatong-patong na itong utang ng mga small growers na ito. So they really need, or we really need the government to come in. Ngayon pa lang, ramdam ng epekto ng mga nasirang pananim. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nagtaas ang presyo ng saging mula Davao. Ang lakatan na naglalaro dati sa 30 hanggang 36 pesos ang kilo, nasa 32 hanggang 38 na ngayon. Ang latunda naman nasa 25 hanggang 32 pesos ang kilo. Nagmahal din ng 3 piso o higit pa sa ibang pwesto. Nakaraang araw po, na rin po siya, naghalaga rin po ng 40. Binabalang po namin kasi po matumal talaga. Kaya kahit magmahal konti, bumibili pa rin kayo? Oo, kailangan. Kaya pag mahal yan, kahit saan ako pumunta, laging saging inaano kasi maganda sa katawan daw yun, sabi ng doktor. Pagdating naman sa basic goods sa Davao Oriental, Surigao del Sur at Compostela Valley, naka-price freeze pa rin ng mga ito, kasabay ng deklarasyon ng state of calamity doon. Ibig sabihin kung ano ang presyo ng mga produkto bago ang deklarasyon ng state of calamity, hanggang doon lamang dapat ang presyo. Kabilang sa mga produktong saklaw ng price freeze ang bigas, meat products, isda, gulay, asukal, itlog at mantika, sardinas, tinapay, gatas, kape, asin, gayon din ang sabong panlaba at kandila. Nanawagan ng DTI sa mga negosyante na makiisa at sundin ang price freeze sa mga apektadong lugar. Ang objective niyan, para maiwasan yung mga negosyante na magsasamantala sa tragedy sa kanilang lokal na area. Nang sa ganon, lahat ng basic goods mabili ng mga consumer at the prices reasonable. Ayon sa DTI, 6 araw ang maximum period ng price freeze pero pwede pa raw itong palawigin kung kinakailangan. Lay Alves, GMA News.